Naghahanap ka ba ng 3-story single house and lot na mayroong huge roof deck at mayroon siyang 5 bedrooms, 5 toilet and bathroom at 3-car carport dito po sa Lower Antipolo? At ang layo lang po nito sa SM City Masinag, more or less nasa 2.6 kilometers po siya. But before we start our tour, please like and follow EDJ Facebook page, Reel, TikTok, Instagram, as well my EDJ YouTube channel. So you'll be notified every time I drop a video. Now guys, let's start our open house tour. From the street level of this property guys, kung mapapansin nyo, ito po yung 3-story single house and lot. Ito yung 2 huge gate mo at meron kang pedestrian gate. Sa third level po nito, nandun po yung huge roof deck. At dito sa second level, nandiyan yung master bedroom at yung iba pang bedroom ito. Tara, samahan nyo ako dito sa loob. Pagpasok mo dito sa pedestrian gate, ang unang makikita mo dito, itong 3-car carport na talagang napakalawak at napakalapad. Kasyang-kasya dito yung mga SUV, kahit yung mga van or malalaking klase ng sasakyan na katulad nga po ng van ay kasyang-kasya dito. Yan guys, ito mayroon tayong balcony, naka-covered itong area na to. At dito naman sa side na to, ito, meron kang 2 steps papunta sa inyong living area, dining at kitchen. Pero bago tayo pumunta doon, imagine nyo naman guys, naka-tiles na tong side na to at yung dito rin. At meron ka ditong napakagandang outdoor lighting feature ng light. At yung ceiling mo, naka-wood panel design yan at meron kang mga pin light. Tara, pasok tayo dito sa loob. Pagpasok mo dito, meron kang huge door. Talagang napakalaki, solid door. At automated po ito. At bukod sa automated, meron pa siyang secondary lock. Galing. Pagpasok mo dyan, ito po yung living area. Ito yung mga outlet. At meron kang beautiful chandelier above. At kung mapapansin mo, meron kang mga pin light sa gilid at naka-cove lighting na po ito. Next natin dito sa living area, siyempre meron kang dining. Pwede kang mag-design dito ng round or rectangular table, good for 10. Depende sa magiging design nyo. At dito sa side na to, nakatabi ng inyong dining area, napakalaki at napakalawak at sobrang gandang kitchen. Ito yung countertop dito. Breakfast nook, pwede ka maglagay ng 1, 2, 3 o kahit 4 na upuan dyan. May 3 modern pendant light ka dito. At look at the design. May wood design ka dito sa ceiling niya. At meron ka ditong, yan, may mga LED light at naka-cove light yan. Kaya habang nagluluto ka dito talagang gaganahan ka. Next natin, yan guys, meron tayo dito yung closet para sa yung dual sink. At dito naman, para dito sa inyong huge 2 or 3 door refrigerator. At ito yung upper cabinet, may range hood. Ito yung cooktop. May LED light ka na dito sa ilalim ng yung cabinet, yung countertop mo, at yung drawer mo. Yan. So close. Next natin guys, meron kang oven and ano pang isa? Microwave. Galing niyo, madam. Thank you. At dito sa taas, yan guys, may cabinet ka. Ang daming storage mo dito sa mapakaganda at napakalaking bahay. Tapos ito, another storage ka dito. May ilan lang po mga gamit pang mga materials para sa mga ilaw na ginagawa nila. At yan, continue tayo. Ito na po, nakita na natin yung living area, dining, at itong beautiful kitchen. Siyempre, hindi po mawawala sa isang napakagandang bahay na mayroon kang auxiliary kitchen or everyday kitchen na tinatawag natin. Mayroon kang 2 sliding
glass door, papunta dito. Ito yung upper cabinet, naka-box glass ka, may subway, may outlet ka dito. Tapos, naka-quartz countertop ka. Doon sa kitchen, naka-quartz countertop ka. Siyempre, kahit dito sa auxiliary kitchen, ganun din yung mga materyales na ginamit niya. At ang laki ng sink, lakas pa ng tubig. Oh. At bukod dyan guys, kung mapapansin mo, mahangin dito sa area na to. Yan, meron ka dito tempered glass. Or, not a tempered glass, ito ay, ano nga ba yung tawag dito? Canopy. Na, nakalimutan ko yun. Na transparent. Oo, naka-overhang no. Kaya yung hangin, pumapasok pa rin dito sa loob. Pero protection yan sa init saka sa ulan. Kaya kung mapapansin mo dito mainit saka umuulan. Hindi ka mababasa ng ulan. Yan guys, next natin, may 3 panel tayo dito. Tulak natin. Wow, ang hangin naman, no? True and true yung hangin mula dun sa garage, sa harap ng property, saka dito. Oh, kaya mo, maririnig mo talaga. Kaya kahit close yung electric fan mo or aircon, eh, malamig, makakatipid ka dito. Ang aliwalas na. Yan, tapos meron kang huge open space. Ay, ganyan sa kalapad at sa kalawak. At bukod doon, mayroon kang 3 panel na sliding. Meron ka din dito guys na sliding papunta dito na sa kitchen mo. Ito, ang ganda dito. Maglagay ka lang ng round table tapos may 4 o 3 upuan ka dyan. Or pwede mo rin gawin tong children playing area. Itong side na to. Ang ganda. Siyempre, dito naman tayo sa side na to. Dito sa baba ng house natin, hindi mawawalan tayo ng para sa ating mga kasama sa bahay. Itong service area. Yan. Or maid's room. Maid's room. Ito yung maid's room. May mga ilang gamit lang dito guys. Yan, malaki itong maid's room. Ganda yung size niya ng maid's room. Tapos dito yung shower, yung sink, may naka-shower enclosure na, tapos yung toilet na dito. Balik tayo dito sa loob ng property. Nabanggit ko yung aliwalas nito. Yan guys, may kasama na tong Koppel super inverter floor mountain aircon. Okay? Mahal-mahal din ito. Mayamanin. Tapos, imagine mo, ang daming magagandang mga LED light o pin light. At ito, ganda naman ng chandelier na ano. Tapos, ang maganda dito sa house and lot, kaya ang aliwalas niya talaga, high ceiling, taas. At kung tatanungin niyo ako sa matatagpuan ng breaker, na dito po yung breaker, sa area na ito. Tapos, dito naman, under the staircase, ito yung powder room. Wow, ang ganda oh. Modern yung ano niya oh. Ganda ng design. May vanity mirror ka na. Tapos ito yung toilet. Naka-gold pa yung bidet. Mayamanin. Okay? Tapos yung combination. Oo, may husband and then something gano'n. May mga dahon-dahon, no? Tapos dito sa side na to, yan, may accent ka dito sa area na to. At yan, nakita na natin yung outside o exterior ng property saka interior dito sa ground floor. Ito yung staircase going up to 2nd floor. Tara, continue tayo ng tour. Ito yung landing niya. Mula dito sa landing, yan, kung papansin mo, ang dami niyang malalaking salamin dito. Saka awning. By the way guys, ang lot area po nito is more or less sa 221 square meter. At ang floor area po nito is nasa 300 square meter mula sa baba hanggang sa taas. Meron siyang 5 bedrooms, saka 5 toilet and bath. Tapos 3 carport na. Okay? Continue tayo. Hardwood yung ginamit niya sa handle. Naka-tempered glass. Yung steps niya dito, solid wooden siya. Ito naman yung hagdanan papunta sa roof deck.
Pero unahin muna natin yung mga bedroom dito, guys. Ito yung first bedroom. May Coppel super inverter aircon ka na dito. Ito yung toilet niya. Pasukin natin yung toilet. Yung shower. Meron ka ng provision for water heater. Tapos, ito yung toilet. Posi yung brand. Yan o. Ganda yung sink niya. Tapos dito, ito meron kang built-in cabinet na sa area na yan. Next natin, yung pang bedroom 2. Bedroom 2, yan, mas mahaba at mas malawak siya kumpara dun sa bedroom 1. Itong side na to, na dito yung everyday kitchen. At dito naman, yan, mayroon kang 2 panel dyan ng awning window. Kita mo yung open space dun sa likod. At dito yung toilet. Iba naman yung touch ng design dito. Pares ng brand ng toilet Posi. Pero dito mas malaki na yung sink. Tapos yung countertop niya dito. Naka-solid surface siya. Okay, close na natin ito. Yung flooring na ginamit, 60 by 120. Yung cabinet niya, 4 panel. Tapos may lagayan ka ng luggage doon. Tapos itong shelves. Yan, kailangan ganito paggawa mo. Lagayan ka ng mga books and notebook. Ang maganda nito, bago tayo pumunta dun sa master bedroom, dito pala sa hallway, may 2 pendant light ka na malaki na maganda yung modern. Ganda ng design niya. Naka-plastic lang po siya sa ngayon. Ngayon, next natin, ito yung master bedroom. Yan, pagpasok mo, meron kang outlet dyan. Open natin. Yun, ganda oh. Open natin. Yun. Naka two-way. Tapos ito yung king size of bed, di ba? Ang ganda, no? O, dito ka. Pakita ko naman sila. Itong side na to. Dito naman, may outlet ka dito. Outlet ka doon. Para pag gawa ka dito ng TV console, yan, dito mo na lang sasaksak yun. Okay? Para hindi ka na maglalabas ng wire. Katulad na. Yan, ganun dito. Okay? For the TV console. At ang maganda dyan, meron kang, yan, ang laki ng tempered glass mo dito, no? Lapad. Kita mo dito yung hagdanan. At dito sa side na to, yun sa balcony, may tingnan natin yan. Continue muna tayo dito. Dito muna tayo sa walk-in closet. Yan guys, ang walk-in closet. Kung marami kang gamit, yan, marami kang paglalagyan ng mga damit mo dito. Tapos yan, meron kang mga light na ganyan. Next natin, itong toilet and bathroom. Yung toilet mo. Yan, yung double sink na naka gold. Mayroon kang vanity mirror. May light ka dito. At ito yung shower. Naka-built-in yung shower. Ay! Patay. Nagbasa ako. Hindi. Halata mo lang ganito, ano? Hindi alam yung ano. Yan, open natin. Ito. Paano naman dito, sa kabila? Baka iniikot ko. Ayun. Ang lakas ng text nito. Ang lakas nga ako. Galing. Maganda. Tapos yung ceiling niya, tingnan mo naman kung gaano kaganda yung ceiling niya. Tapos, nag-invest talaga bukod sa mga materyales, sa mga tiles na ginamit niya, nag-invest din siya talaga sa mga ilaw, no? Kahit dun sa ground floor, imagine mo, ang daming mga pin lights, saka malalaki, modern light. Ang dami niya. Nag-invest talaga sa ilaw. Hindi tinipid. Oo. Kahit may bintana, mayroon ka ng sliding window doon, naglagay pa rin siya ng exhaust. Para yung bibili nitong property, ang
ilan na lang yung kanyang aayusin dito katulad ng TV console at yung mga bed niya. Pero yung dito sa loob ng bahay, ilan na lang siguro yung parang bubutasin kasi may mga ganun eh. Pag maraming kulang. Tapos dito, ito yung 2 panel ng sliding glass. At yan guys, ang ganda naman ng balcony. Oh, hindi ganun kaliitan, hindi ganun kalakihan, saktong-sakto na pwede ka maglagay ng round table dito. Tapos 2 o 3 upuan. Tapos yan, ganda ng mag-sightseeing or mag-coffee dito. Tapos, solid wood din ang ginamit niya dito. Solid wood, no? Parang ano, parang bakal. Tapos, tempered glass. Kita mo yung carport niya dito. Tapos, ang ali-aliwalas ng hangin. Ganito yung isang naisip kong design eh. Yung ganito yung balcony, yung nasa gilid lang. Galing. Tapos na po tayo dito sa master bedroom. Ay, hindi ko napakita. Meron pa pala dito maganda siyang ano. Meron ka ditong modern light. Tapos dito, pwede mo maging study area or mini office mo. Or pwede ka maglagay dito ng couch. Dito sa area na to. Tapos may center table ka dyan. Meron ka ditong design na halaman. Ang ganda ng ano, magiging design. Okay to. Ganda. Ganda ng design ng master bedroom na. Tapos ang ginamit niyang mga pinto sa lahat ng mga door niya, naka-solid yan. Kaya hindi yung plus door. Nakita na natin yung mga bedroom dito. Continue tayo ng tour. Papunta naman po tayo dito sa 3rd level. Meron tayong bedroom din dito, saka roof deck. Dito sa 3rd level, kung papansin mo, iba na yung ginamit ng tiles niya dito. Naka 60 by 60 tiles na siya, pero hindi nagkakalayo ng combination ng kulay. Tapos, meron kang chandelier dito. Tapos yung ceiling mo, naka wood panel ceiling siya. Bago tayo pumunta doon sa deck, next natin itong isa pang bedroom dito. Yan. Sa mga naghahanap ng maraming bedroom, at ito yung cabinet niya dito. Ito po, itong housing lot na to na malapit lang sa SM City Masinag. Meron po siyang 5 bedrooms. At kagandahan dito, bawat CR niya, yung hindi ka magsasawa. Power niya. Iba yung mga design ng mga shower, yung mga tiles na ginamit niya. Tapos, yan. Iba yung ano, yung mga, open natin. Pero yung, tapos nag-invest din siya sa mga ilaw. Ganda. Iba-iba yung theme ng kanyang mga CR. Ito yung breaker naman para dito sa level na ito. So, open natin. Isa pang bedroom. May super inverter, couple aircon ka na rin po dito. At ito yung cabinet. Magaganda yung ano ng cabinet niya, ano. Tingnan nga natin. Open pa. Oh, ganda. Maganda yung cabinet. Kasi yung sa iba, pag gumawa ng cabinet, yung dito sa labas maganda. Naka-modular siya. Pagdating dito sa loob, yung ordinary, ano na lang, no? Pero sa kanya, mula sa labas hanggang sa loob. Galing. O, yan, no? So close kaya. Ang galing, so close. Galing, so close. Nag-invest talaga. Natatawa ka, no? Ang isa yung hindi, eh. Yan. Tapos, ang ganda nito. Yan, ito yung shower. Yan, guys, ito yung deck dito. Dito sa 3rd level, nakita natin yung 3 bedrooms with own toilet and bathroom, saka may mga cabinet siya, and then may aircon na din. At imagine mo dito, mabubi mo yung upper antipolo. Kung di ako nagkakamali, Cloud 9. Yung pinakamataas na yon.
yung isa sa mga pasyalan dito sa Antipolo dyan sa may Sumulong. At yan. Tapos dito, meron ditong sink at may nakaabang dito na para sa faucet to kung gusto magpalagay ng counter. Kasi itong area na to, pwede mo maging entertainment area or parang party-party. Pwede mong invite yung iyong friends, relatives para mag-enjoy po dito. Ayan guys, recap po tayo dito sa ating bagong pinicture na property dito po sa Lower Antipolo. Meron po siyang 5 bedrooms, 5 toilet and bathroom, at 3 carport at huge roof deck dito sa 3rd level. Kita niyo naman, ang ganda naman ng mga kitchen din doon sa baba at yung yung space o yung lawak ng kanilang living area talagang nakakatuwa. Tapos ang lot area po nito is 221 square meter at ang floor area is 300 square meter. Yan guys, sana po nagustuhan niyo itong bago kong pinicture na property dito po sa Rizal area. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for notification para lagi po kayong updated sa mga bago kong pinicture na property dito po sa Metro Manila and Rizal area. Thank you and God bless. See you po sa susunod pong video.